Yung kayamanan natin, hindi yan pwedeng maging Diyos natin. Once na yan yung bagay na pinagtutuunan natin ng pansin, yan na yung nagiging Diyos natin. Di ba sabi nga ng Panginoon, you cannot serve two masters at the same time. God and Mammon. Kaya, masasabi natin ngayon, bakit? Hindi tayo magiging rich doon sa kingdom of God. Number one, riches is a grave responsibility. Nakakatakot. Grave. Grave. Libingan. Amen po ba? Matthew 6:24. Yan po yung sinasabi ko sa inyo kanina. Matthew 6:24, sabay-sabay. Sino may hindi makapaglilingkod sa dalawang Panginoon, sapagkat kapabuotan niyang isa at ibigin ng ikalawa, o kaya'y magtatapat siya sa isa at pawawalang halaga ang ikalawa. Hindi kayo makapaglilingkod sa Diyos at sa mga kayamanan. Papipiliin po tayo. Anong gusto mo? Diyos o kayamanan? Kung papipiliin po tayo, Diyos o kayamanan? Yung Diyos niyo po parang napipili. Kasi parang gusto ko pa rin yung kayamanan eh. Amen po ba? Nagtatalo yung isipan natin, sayang naman, sayang. Amen, sayang. Hallelujah. Di ba? Tayo mismo, mga mananampalataya na tayo. Kung tutuusin, kapag tinanong tayo, Diyos o kayamanan, walang sabi-sabi. Wala nang iniisip. Ang napipiliin natin, kayamanan. Tapos siyempre pipiliin natin ang Diyos. Kaya nga tayo nandito eh. Sabi ko nga sa inyo, ang ba hinahanap natin dito, kayamanan o ang Diyos? Ang Diyos. I think God can really supply and provide everything, lahat yan, ipagkakaloob. We need to understand why the Lord said these words to His disciples. Kailangan natin maintindihan bakit sinabi ng Panginoon. Amen po ba? Bakit sinabi ng Panginoon ang mga bagay na yan? Sa kanyang hallelujah. It's a grave responsibility. Sabi nga po dito, don't let riches manage you, but you need to manage your riches. Ikaw daw ang mamuno sa iyong kayamanan, huwag mong hayaan ng kayamanan ang mamuno sa iyo. Hallelujah. Amen.